ngayon na nandito kayo sa channel ko, isang bagay ang sigurado ako na gustong-gusto ninyong malaman lahat. Dahil sa sobrang pagkakagulo po ng mundo ngayon dahil sa usapang ito, no, na tinatawag nila na Epstein Files. Alam niyo, matagal na to eh. Matagal na talaga siyang issue, matagal na yung ugat niya, at matagal ko na rin siya nakikita. At for quite some time, may mga nagsasabi na, hindi naman daw yun totoo, gawa-gawa lang. May mga ganong usapan. Until it was suddenly real. Parang mga bangungot siya na naging katotohanan. Totoo na siya noon, pero parang naging ano ngayon. Lumala, lumaki, nakita ng mga tao lahat. Ngayon sa mga larawan pa lang po, no, na ipapakita namin sa inyo or maaari nakita nyo na online, alam kong natutunugan nyo na kung gaano kasuklam-suklam at nakakadiri ang mga revelasyon na nahukay mula dito sa mga files na ito. Napakagulo, labu-labu na, sobrang dami ng mga personalidad mula sa mga celebrities at mga publiko ang sinasabing involved daw. Gagamitin natin yung salitang daw pa ngayon alleged pa lang at alam ko na maging kayo, naghahanap na rin ng katotohanan ngayong gabi. Kaya ang gusto ko ngayon ay huminga kayo ng malalim dahil ipapakita ko sa inyo na ang impyerno nandito na rin sa lupa dahil sa mga files na ito. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. Survivors of Jeffrey Epstein are making a last-minute public push to convince House Republicans to vote to release all of the files related to the convicted offender. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. The public service announcement was created by the advocacy group World Without Exploitation and released ahead of this week's highly anticipated vote. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness. Sisimplehan ko lang po, no, ang pag-e-explain sa kaguluhang ito. Kasi medyo marami po talaga siya. Epstein at files ang ifo-focus natin ngayong gabi. Sino ba si Jeffrey Epstein? At bakit parang nagbukas ng isang Pandora's box ang kanyang pangalan? Bakit ang daming mga celebrities na mahal ng publiko ang kine-question ngayon? Sabi nga sa isang meme, base dito sa larawan na papakita ko sa inyo kung yung DD parties daw, alam nyo na kung ano nangyari dyan sa DD parties parang tip of the iceberg lang. Itong Epstein Files, talagang nandun yung kadilim-diliman, yung kabuo-buuan. Isang interweb ng mga kalokohan at mga kadiliman na nagaganap sa likod ng mga mukha na iniidolo nating lahat. Pangalawang aalamin natin po ngayong gabi ay yung salitang files. Dito naiikot ang inyong mga sikmura. Mapapasabi kayo, kagaya ko ng putang inang tong mga to, demonyo po talaga. Sa ngayon, maaaring sabihin nating alegasyon pa lang ang mga karamihan, pero galing po kasi ito sa files ng isang kaso talaga Pero sabi nga sa mga salita, di ba? Files. Mga files ito, katulad ng mga larawan, mga videos, mga emails. Sa madaling salita, merong resibo. Pag-uusapan natin ang lahat ng ito at maaaring hindi po sapat ang episode na to para makover ang lahat, kaya uumpisahan na lang natin sa dalawang salitang nabanggit ko, yung Epstein at file. Release the Epstein Files. Dito basically mag-uumpisa po yung kabuuan ng usapang ito. Hindi ang mga pangyayari mismo sa files pa lang kung hindi yung umpisa ng sirkulasyon at curiosity ng mga tao sa buong mundo. Marami kasing mga lumalabas na mga naging biktima po, no, itong Epstein Files na ito. At dahil medyo malakas ang kapit, no, napasawalang bahala po sila. At sa awa ng Panginoon, ngayon mukhang actually lumalabas na yung mga katotohanan dito. Ano nga ba itong mga files na ito? Ang pinakasimpleng explanation na may bibigay ko sa inyo, no, talagang aanuhin ko na para maintindihan nyo, yung galing mismo sa Wikipedia May mga articles ding nakakabit dito kung gusto nyong suriin itong mga nababanggit ko, pero eto siya. Ang Epstein Files daw ay mayroong 6 million pages na mga dokumento. 6 million, grabe. Mga imahe at mga video na nagdidetalye sa mga criminal activities ng isang kilalang American financier at isang convicted child offender na si Jeffrey Epstein. O diba? Ang bigat agad. Kung ikaw matinong tao ka,
ididikit mo ba ang pangalan mo sa kanya? Hindi naman, di ba? Siyempre gusto mo malayo dyan. Kaya yung mga tao ngayon, hala, sino yung mga nakadikit na pangalan dyan? Yun yung dahilan kung bakit siya pinag-uusapan dahil din kasi sa social circle niya, mga kliyente niya sa mga kababuyang ginawa niya. Mga public figures na katulad ng mga idol nyo at idol ko ng mga politiko, businessmen at celebrities. Child offender, 'di ba? Kung kaibigan mo siya, tingnan mo siya. Anong ginagawa niyo, 'di ba? Bakit kayo friends? Ano yung mga transactions niyo? Bakit kayo nag-uusap? Hindi ko masasabi sa inyo kung naniniwala ako. Kung may kasalanan ba ang lahat ng nababanggit dito, hindi ko po nag-go over lahat ng files na to. Ang dami. Umpisa pa lang po ang lahat ng kwentong ito. So, bakit pinag-uusapan itong files? It has many things to do with their politics. Sa totoo lang, no? Pinakikinggan ko rin kasi paminsan-minsan yung mga balita sa kanila, kaya nasusundan ko. Pero hindi tayo magfo-focus doon sa politics nila. Binabanggit ko lang kasi parang yun yung mitya kung bakit napag-uusapan ulit siya as for the context of the whole controversy. Pero dito nga mag-uumpisa ang kwento. Kung bakit siya pinag-uusapan. So noong 2024 presidential campaign po ni Donald Trump, binanggit niya yung idea na ilalabas niya raw yung mga Epstein files. And by that tone, parang makikita mo na, hala, parang open secret sa kanila na may mga ganyang klase ng, sabihin na lang nating sindikato. Tama ba ako? Parang sindikato yung tamang salita eh. I'm not sure if I'm using the right word. Binanggit niya to kasi malalabas dito yung pangalan ng mga politiko at mga celebrities na sabihin na lang nating medyo nakakabangga po nitong si Donald Trump. If magulo po sa atin, parang mas malala talaga yung gulo ng politics sa kanila. Literal na nagsasakitan po yung mga tao. Ang dami, kung nakikita nyo, na-discuss din naman natin dito sa ating channel. So magta-time skip po tayo sa November 18, 2025. Just a few months ago, bago ko po i-release itong video na ito, yung United States House of Representatives ipinasa yung tinatawag na Epstein Files Transparency Act. Bakit importante yan? 427 to 1 na boto. Ang dami, di ba? Landslide. Inoprubahan ito ng United States Senate at pinirmahan ni President Trump sa sumunod na araw din mismo. Ano nga yun yung layon yung batas na yan? Very self-explanatory pero no, gagamitin ko po ulit yung Wikipedia para mas simple maintindihan. Ang layon daw nito na yung US Attorney General ay gawing publicly available at searchable sa mga downloadable format po ang lahat ng mga files. Yun yung Epstein files na may kinalaman sa prosecution ng child offender na si Jeffrey Epstein. Hindi alam ng mga tao dati, hindi nakikita dati. Ano po siya ha? Convicted siya na patunayan na may kasalanan siya. So lahat ng mga nakakuntsaba niya lalabas po doon sa mga files na ito at madadownload mo siya. Naipasa na yung batas nilang yan, marami ngayon lumabas na pangalan. Ano ngayon yung nangyari after? So kung makikita nyo ha, hindi lang basta haka-haka or paninira ng mga politiko na mga sikat po ito. Aktual na mga files ito ng isang totoong krimen. Totoong mga tao, totoong mga kahayupan na ngayon lumalabas na. Bukas na ang Pandora's Box. Pagkatapos ng pirma ni President Donald Trump, wala nang ano-ano pa dahil yung US Department of Justice po nag-release ng maliit na porsyon ng mga Epstein files. Yung mga tao talaga nagkakagulo agad-agad na may deadline daw na December 19, 2025. Tapos naman na siya. And by January 30, 2026, just a few days before ko finifilm po ito, nagkaroon pa ng dagdag na 3 million pages na inilabas. Ang dami po. Kahit habang buhay po ako gumawa ng content, hindi natin matatapos lahat yan. So, ang dami niya talaga, di ba? Sa ibang mga episode, ang dami pa natin pwedeng kalkalin sa totoo lang kasi. Kaya, medyo gagawin nating series itong Epstein Files. Sino yung mga involved? Ganyan. Sino yung mga celebrities na nababanggit? Guilty ba talaga sila? At ano yung mga kabalbalan na nababanggit? Sa susunod na episode po ha. Pero ito yung gusto kong malaman ninyo. Kaya talagang nag-boom siya. Meron ditong 2,000 videos at 180,000 images. Kung saan mapapaisip ka, ano bang ginagawa nitong ni Jeffrey? Kita po lahat yan dyan. Diyos ko, kung tayo yung gagawa ng 180 images, kahit mag-cellphone lang tayo, di ba? Napakatagal po nun. Ibig sabihin, no,
na napakalaking kontrobersya nito at napakaraming taong involved. Although sabi po ng Department of Justice nila na may total 6 million pages, 'di ba? Yung January 30 release na daw yung final batch. Naibigay na raw nila lahat ng kanilang mga obligasyon. May mga pangalan pong kinukutya ngayon katulad nila Elon Musk, Bill Clinton, Bill Gates, Kevin Spacey, may sarili rin siya issue at marami pang iba. Ang tanong, may ginawa rin ba sila na katulad ng mga ginawa ni Jeffrey Epstein? Kliyente ba sila? Yun yung kailangan natin tignan sa mga susunod na araw. For now, focus lang po tayo doon sa Epstein at files. Pero sa ngayon, meron tayong isang taong sisilipin. Ang punot dulo ng lahat ng usapang ito. Sino si Jeffrey Epstein? Ito yung larawan ng hayop na ito. Base sa mukha niya. Sige nga, 30s, tatanungin ko kayo to. Masasabi nyo ba kung ano yung mga karumal-dumal na ginawa niya? Kaya mo bang sabihin dyan sa mukha niya? Ito po yung description sa kanya sa internet ha. Si Jeffrey Edward Epstein ay isa raw Amerikanong child offender, serial rape, at human ayun na. Nakita na natin yung buzzword. Kaya kung makikita na po, no, yung mga larawan niya, nakakaawa po talaga yung mga nakakasama niya. Maglalaro na lang yung isip mo, Diyos ko, anong ginawa nito dun sa mga yon. At yung mga taong to, no, mga to malalaki na ngayon. Kahit dati, wala po talaga mga naniniwala. Binuin mo yun, no, walang naniniwala. Parang ikaw yung baliw. Parang ganon. Walang naniniwala sa mga sinasabi nila na ginawang kahayupan nito. Sabi nila, normal na tao lang naman daw ito noon, naging teacher kahit wala siyang degree, tapos na-dismiss din naman siya. At ang nangyari, pumasok siya sa banking daw at finance. Ang ending, nagkaroon siya ng sarili niyang firm. So, yumaman po siya. At dahil mapera na siya, di ba? Dito na pumasok yung kanyang elite social circle. Mayaman. Pinakamayayaman. May pera para gumawa ng mga kalokohan. So, just to give you a quick recap ng kanyang mga kasalanan, siya po ang dahilan para sa paulit-ulit na at sex violence nang sinasabing hindi bababa, Diyos ko, sa 1,000 na underage na mga kababaihan. Isipin mo pa lang, di ba? Paano at saan niya kinuha yan? Binibigay pa ng mga magulang yan. Tingnan natin ba iisa-isa yung mga kwento, di ba? I think that's a story for another episode. Honestly, gusto ko pong gumawa ng Jeffrey Epstein episode. Yung siya lang talaga. Iba pa rin kasi talaga itong files mula doon sa kaso niya noon. Magkaiba pa yung context if you understand what I'm saying. Anyway, ito yung nangyari po sa kanya ha. Silipin natin yung naging kasalanan niya. Noong 2005, 21 years ago, yung mga kapulisan po sa Palm Beach, Florida, nag-umpisang imbestigahan si Jeffrey matapos merong isang magulang ang nag-report. Inabuso raw yung kanyang anak. Dahil dito, nasilip na merong 36 kababaihan na, alam niyo na, ibang kaso pa po ito ha. So nagkaroon ng kaso, pinag-usapan ng lahat, at pagdating ng 2008, nag-plead ng guilty si Jeffrey Epstein dahil sa lahat ng mga ginawa niya. Na sa sobrang tindi, hindi ko na po pwedeng banggitin sa inyo, seryosong madedemonetize kami. I guess alam nyo na rin yung context. Nag-serve po siya ng 13 years dyan sa unang kaso niya. No? At kalaunan nagkaroon ng tinatawag na work release. Pinaalis, may trabaho. Hindi na natin didikdikin pa. Na-aresto ulit siya. Ganun kalala. Noong July 6, 2019. Kamakailan lang. Before pandemic lang. Sa kaparehong mga kalokohan, doon naman sa Florida at sa New York. Namatay po siya sa kanyang jail cell noong July 6, 2019. Siya raw ang gumawa ng kanyang pagkamatay. Naiintindihan nyo na yan ha. Pero ha, eto ngayon yung parang chismis. May skepticism sa kanyang pagkamatay. May mga nagsasabi na pineke daw. Given na makapangyarihan po itong lalaking to, anything is possible, di ba? At marami siyang mga kasabwat o kliyente doon sa kanyang elite social circle na makapangyarihan din. And I think it's safe to say na may chance naman po kasi talagang pinoprotektahan siya. Sabi nga nila, di ba? Birds of the same feather flock together. Kasi pag bumaba si Jeffrey Epstein, bababa din sila, babagsak din sila. So nagkakaroon po ng mga conspiracy theories na hindi mo rin kasi masisisi yung mga tao, di ba? Ayaw nila na makawala, ayaw nila na maulit yung ginagawa nito. So lahat na ng pwedeng kapraningan, iniisip na nila. So eto na, Epstein list. Isa doon sa mga dokumento ay yung listahan mismo ni Jeffrey.
Ito yung naglalaman ng mga sinasabing high profile nga at ayon sa mga haka-haka, ginagamit nga daw ni Jeffrey ang mga listahang ito para i-blackmail ang mga nakasulat doon para tulungan siya. Hence, yung conspiracy theory na hindi naman daw talaga siya patay. Inilabas lang siya ng mga taong ito. Itong listahan na ito ay tinatawag ding Epstein's Little Black Book na isa raw 97-page na libro ng mga pangalan. 97! Pangalan, phone number, emails, home addresses na kinuha raw ng isang empleyado ni Jeffrey Epstein mula sa kanyang tahanan noong 2005 at sinubukan daw ibenta. May mga released versions po ito online. Kayo nang bahala mag-search kung gusto niyo pong makita ang lahat. Pwede namin siya ipakita dito pero bahagya lang, di ba? Hindi na natin makakalkal lahat yan eh. Kalat na rin naman po yan. Pero di pa dito nagtatapos po ang lahat dahil meron din tinatawag na second book. Yung tinatawag na Epstein's Other Little Black Book na pinublish ng Business Insider noong 2021 at merong date na October 1997. Sabi ng mga investigative reporters po na sinisilip din nila to na yung ex-girlfriend daw ni Jeffrey Epstein na si Ghislaine Maxwell yung nag-compile nitong pangalawang black book na bukod sa mga celebrity, may mga pangalan din daw ng mga hardinero, hairstylist, barbers, electricians. Pero sabi nila na red herring daw, yung pa parang pain, ganon. Yung pang-distract doon sa totoong libro para, yun na ba yung listahan? Okay. Tapos wala na mag-check. Itong listahan na to, no, maaaring i-distress po natin ng hiwalay. Sabi ko nga sa inyo sa sobrang daming impormasyon, kaya dun lang tayo sa buod muna ng kwento natin. Alam nyo na yung Epstein files. Alam nyo na kung sino si Jeffrey Epstein. Alam nyo na kung sino yung nasa Epstein list. Nasagot na natin yung sino, yung ano, yung kailan, yung paano, pero may isa pa tayong hindi nasasagot. Yung saan. Dito na papasok ang Epstein Island. Dito nangyayari ang lahat. Mukha siyang paraiso kung titignan mo, pero tahanan pala ng isang demonyo. Tinatawag itong Little St. James na mas kilala na syempre bilang Epstein Island. Ito ay isang 72-acre island na mayroong mga villas at 2 milya ang layo mula sa US Virgin Islands. Sabi nila, noon daw, nagbibigay si Jeffrey Epstein ng mga donasyon sa US Virgin Islands sa mga opisyales at sa mga school para gumanda yung reputasyon niya. Parang binibili sila, parang ganon, di ba? Ganyan din yung mga politiko sa atin eh. Kunwari, namimigay pero may hidden agenda, may mga gusto pala talagang gawin. Sabi nila na itong Epstein Island ang naging lugar para sa mga kahayupang ginawa ni Jeffrey Epstein. Ito yung taguan niya ng lahat ng mga kabalbalan na ginagawa niya. Pumupunta raw siya dito sakay ng private jet, helicopter, ganun siya kayaman. At kadalasan, nakikita rin ng iba na may mga dalang bat. Hayop talaga. Hindi na po namin mapapakita pero may mga larawan yan online. Yung mga traffic controllers daw, no, mga airport personnel, madalas nakikita itong mga kasama ni Jeffrey Epstein. At nung buhay pa raw ang demonyong ito, no, pinapahinto raw lahat ng authorities doon sa dock. Hindi sila pwedeng pumasok doon sa private property kasi sa kanya lahat yun eh. Siya ang nagmamayari ng buong isla. And kung titignan nyo ha, nakakatakot yun. Kaya wala pong nagagawa ang lahat ng mga tao. So imagine nyo ha, nandun ka sa loob, di ba dinala ka? Kung may mangyayari sa'yo, kahit magsisigaw ka, walang police station, walang ospital, walang kapitbahay, wala lahat. Trapped ka doon. Ngayon marami sa mga biktimang ipinasok dito, yung nagsasalita na ang dami po pero parang wala lang nangyari ng mga nakaraang taon. Pero ngayon, isa-isa na sila nagsasalita, nakakaipon na po sila ng tapang at yan yung dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ang lahat ng ito ngayon. Pero ang tanong dito, ito makinig kayo, sino kaya yung mga kilalang tao, dyan talaga, no? Dito talaga curious ang lahat. Sino pa itong mga kilalang taong involved? May kinalaman ba talaga sila dito sa sindikatong ito? Kliyente ba talaga sila? Bakit kalat-kalat na yung mga files sa internet na yan, di ba? At ano na yung mga specific na mga files na yan? Ano yung nilalaman ng mga emails? Bakit nakakabit sa ganitong pangalan? Bakit nababanggit sila Bill Gates? Yan ang aalamin natin sa susunod. Magfo-focus na tayo doon sa sindikato. Pero third is, bibitinin ko muna kayo. Mag-like, share, subscribe muna kayo para sa karugtong ng kwento. May mga ibang episodes pa po tayo dito. Sa totoo lang, umuunsad pa itong kwentong ito. Pero bago ko kayo paalisin,
may katanungan ako sa inyo. Sa tingin nyo ba, tayo sa Pilipinas, meron ding sarili nating Epstein Files? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.